Bakit ako naglilingkod sa'yo? Kahit nagtitiis ang buhay ko, bakit handog ko sa paanan mo ang buong buhay ko'y laan sa'yo? Bakit ko iniwan ang lahat? Kapulihan man o kayamanan, hindi ko sila kinakailangan. Nang mapaglingkuran lamang kita, hindi ang kayamanan maaasahan mo. Di langit ang dahilan kung bakit ako yun, at di ang gantimpala na kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay bulag at nababalik na raw ko. Ngunit kahit ano pa ang marinig ko, ay di ko magagawang iwanan ka. Hindi ang kayamanan maaasahan ko. Di langit ang dahilan kung bakit ako yun, at di ang gantimpala na kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang kayamanan maaasahan ko. Di langit ang dahilan kung bakit ako sa'yo, at di ang gantimpala na kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Amen. Magandang umaga po. Okay, kayo po ba ready na para po sa April, para po sa darating na Sabado? Amen? At tayo po ay mahigit 300
bilang. At kasama na po doon ang ating mga kapatid mula sa Lumbang, Angeles at Kariig. Alright, now, di mo gusto ba? Gusto mo ka Luke chapter 24. Kahit po lang Lucas, kapitulo 24. Luke chapter 24. Salamat sa Lord sa magagandang awitin. Meron na nagpapasigla ng ating kalooban at nagpapatibay ng ating pong pagkitiwala sa ating Panginoon. Siya po yung ating inaawitan at siya po yung dahilan ng lahat ng ating ginagawa dito po sa church. At siya rin ang dahilan kung bakit meron po tayong selebrasyon itong dating na April 11 and number 12. Kung hindi sa Diyos, wala niya. Alright, now Luke chapter 24. Okay, kahit ating pong talagang pagandaan at suportahan itong okasyon ito na idinulot sa atin ng ating Panginoon. Now Luke chapter 24. Kung kayo pinagin ay magkaroon tayo ng palitang magbasa mula datang 1 hanggang 12. Luke 24 verse 1 to number 12. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. He is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee. And they remembered his words. It was Mary Magdalene and Joanna and Mary, the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles. And then arose Peter and ran into the sepulchre, and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass. Now, ito po yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. Ito mga tao ito ay totoong nang gilas, no, ng kanilang pong matagpuan na yung libingan ng Panginoon na mayroong nakatakip na napakalaking bato ay bukas na at ang katawan ng ating Panginoong Kristo ay wala doon sa loob. Ano? Now, nagdinala sila sapagat ito yung ikatlong araw. Ito yung ikatlong araw na ang Panginoong Kristo ay nakalibing. Ano? At hindi sila makapaniwala sa nangyari at kung ano-ano ang iniisip na bakit nasaan ang kanyang katawan. Na ngayong umaga ay ibig kong ating pong pag-usapan itong gantong bagay. At ating pag-usapan itong what happened when a person really think of the fact na si Kristo ay muling nabuhay. Alright? Kaya ito nga ang title, when we consider the empty tomb. What happened? When the people really think that yung katotohanan na yung katawan ni Kristo ay nawala doon sa libingan. So, in verse number 12, tingnan niyo po ito, no? Na maging itong si Peter na isa sa masigasig na apostol ng Panginoon ay totoong nang ginalas sa nangyari. Sabi ng Bible in verse number 12, itong si Peter, siya ay umuwi sa kanyang bahay na nanggiginalas.
sa pangyayari ito. Di ba? Kaya, katapot nagtindig si Peter at tumakbo sa libingan. Alright? Hindi po siya kontento sa kanyang nabalitaan lamang. Nawala na. Bukas yung libingan. Naroon yung nakabalot na damit sa kanyang katawan. Pero wala yung kanyang katawan. Walang bangkay na nakahimbay doon. Yun ang balikan dumating sa kanya. Kaya nga, hindi siya naibig niyang makita mismo ng kanyang mga mata. Ano ba ang nangyari? Kaya siya po'y tumakbo sa libingan at nang siya'y tumungo, pagtingin niya sa loob, ay nakita niya ang mga kayong lino na nasa isang tabi at umuwi siya sa kanyang bahay na nanggigilas sa nangyaring iyon. Okay? Natuloy po tayo lahat at tayo po'y manalangin. At narinig ko, Erika, ba't ninyo, ipag-pray mo yung ating mensahe ngayong umaga. Ito ay po, nalain din. Pagkain ng Diyos, maraming salamat po sa mga pagpaparato sa nakapagpaparato po noon na yung araw. Hindi po yung muli, ibigin sa iyo po noon ang iyong paspas pagkaon. Hindi po mangusap sa amin, ibigin po ang pastor. Pamarin po namin po noon na yung mensahe. Salamat po sa kaya amin nalain sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. Alright. Sa Bible, umuwi si Peter sa bahay niya na siya po'y nagiginalas sa nangyayari. Sapagat ito yung ikatlong araw na nailibig ang Panginoon. Right now, bakit siya nagiginalas? Ano yung kanyang iniisip? Ano yung mga bagay na bumabagabag sa kanya? Sa kanyang nasaksihan? Of course, marahil ay iniisip niya sapagkat isa po siya sa witness nung arestuhin ng Panginoon sa hardin ng Getsemani habang siya nag-pray. At siya rin po isa po sa witness na nakita niya yung unfair trials. Hindi patas na pagsisiyasat sa Panginoon. At kanya rin pong nasaksihan yung mga hampas, suntok, sampal na tinanggap ng ating Panginoon sa Kristo. Lahat ng hindi kanya po nakita. At sigit sa lahat, hindi niya po kayang kalimutan yung tatlong ulit niyang ipinagkaila na kanyang nakikilala ang ating Panginoon. Siya po tinanong, ikaw ba isa sa kanyang apostol? Ikaw ba isa sa kanyang alagad? Anong sagot ni Pedro? Hindi ko siya kilala. Hindi. Tatlong ulit po yun. Okay? At ganun din higit sa lahat, siya rin po'y witness na ipako ang ating Panginoong Kristo. At kanya rin pong nasaksihan ang paglilibing sa Kanya. Ngayon, yung libingan na is what? Empty. Empty. Alright? At ayon sa mga babae na nakasaksi, ay mayroong dalawang angel na nagpakita na nagsabi, okay, bakit nyo hinahanap yung buhay sa gitna ng mga patay? He is not here, for He is risen! Wala siya rito. Siya'y nagbago na! Alright. Nagigilo na siya. Siyempre, sapagkat ang sabi ng Bible, in verse number, sabi ng Bible, po, in verse number 11, their words seem to them as idle tales. And verse 11, sabi ng tulad, they what? They believe them not. Okay? Kaya isa sa kanyang inisip is what? Okay? Could Jesus really be alive? Nabuhay nga ba siya? Alright? Pero ito yung mga witness. Ito yung mga patunay. Wala yung katawan. Naroon yung damit na pinambalat pero walang tawanan.
of Matthew, book of Matthew, no? Pag inabuklatin, okay? Yung mga bantay na sundalo sa libingan ni Swat. Correct? Okay, huwag yung kakalimutan. Yung mga bantay na sundalo na nakakita ng angel ay lahat ay nasyak. Alright? Okay, hindi sila nag-collapse. No? Sila po yung natulala sa mga nangyari. Ano yung sila? Amen? Sila po mismo yung witness din. Na talagang dabuhan ng Panginoon, napakita ng angel, at sila po yung natulala. Hindi ko lang malaman kung si Peter ay tumakbo patungo ng libing, inabot pa niya yung mga sundalo na babantay. Kaya sa inyo palagay. Ano yun siya? Ha? At yung mga nababantay na ay tulala pa rin sa nangyari dito. Alright? Now, ngayon, ating usapan, no? What happened when a person really think of the fact of the empty tomb? Ano ang mangyayari? Ano ang idudulot? No? Okay? Kapag ang isang tao ay talagang kanyang pinag-isipang mabuti na si Jesus ay muling nabuhay. At siya'y buhay. Alright? Number 1. It caused, number 1, correction. Correction. At ito yung ibig kong makita niyo po, no? Sa mga pangyayari ito. Okay? Sa kanilang nasaksihan at sa mga pagkatoon ng angel, no? Ay ibig kong makita niyo po, ano ang idinulot sa mga tao ito na nung una ay hindi makapaniwala na siya'y mabubuhay. Number 1, yes, it caused correction. Alright? Notice verse number 1 and number 2. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing what? Alright. Ano pang dala nila? Para saan? Para saan yung spices? Para po ipahid, ilagay sa katawan ng Panginoon para wag agad siyang bumaho. Nakikinig sa akin? Ang ibig sabihin talaga, ang inaasahan ng darat ng iswa, bangkay, maliwanag pa, na malapit ng mapulo. Kaya lalagyan nila ng spices. Alright? But the empty tomb, no, cause what? Ano ang idinulot ng libing walang bangkay? Correction. Itinama yung kanilang paniniwala. Are you listening? Amen. Itinuhid yung mali nilang pagkaunawa. Alright? At higit sa lahat, no? It corrects, number 1, abandonment. Na wag yung kakalimutan mga kapatid, nung dapin ng Panginoon Kristo, iniwan siya lahat ng kanyang mga apostol. Are you listening? Amen? Amen? At si Peter mismo, tinalikuran siya, ipinagkaila siya. Hindi ba? Hallelujah. Amen? But the resurrection of Christ caused what? Correction. Okay? It caused what? Pakalabas? Abandonment. Alright? Na unawa nila na mali pala yung kanilang ginawa na iniwan nila at tinalikuran nila ang Panginoon. At ngayon, naunawaan nila, no, that He is not dead. Amen? Si Kristong tagapagligtas ay hindi patay, kundi siya'y buhay. Alright? Now, Matthew 26, that's verse 31. Ibig ko makikita, the disciples abandoned Jesus. Nung siya po'y dapin at nung siya po'y ipako. At karamihan sa kanila ay nagsipagtago.
Inakala nila na maging sila po'y darating. No? Verse 31. Okay. Okay. Verse 31, may po lahat. Okay. Then said Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, si Jesus, and the sheep, yung mga apostol, of the Plaza shall be scattered abroad. Alam ng Panginoon mangyayari na sa oras na ako'y dadapin, ako'y papako, lahat kayo, iiwan ako. Lahat kayo, magtatago. Okay? But verse 32, pakalakas. But after I am risen again, I will go before you into Galilee. Ang bait ng Panginoon, di ba? Alam niya yung gagawin sa kanya, pero sa kabilang, iipunin ko pa rin kayo. As Christian, the antidote cause correction. It corrects abandonment. Alright? Okay. Sa bagay ngayon, nakita nila, bukas ang libingan, may mga angel na kapatotoo, na sinubuhin na muli, at maging yung mga babaeng nagtungo doon, ay nagtapatotoo na si Kristo ay muling nabuhay and everything has changed. Alright? Number 2, it corrects confusion. It corrects confusion. Sapagkat dahil sila po'y nanggiginalas, hindi makapaliwala at nag-isip, ano ba itong nangyari dito? Hindi kaya hahanapin sa atin yung bangkay ni Kristo? Saan napunta yung kanyang katawan? Bakit nawala ang katawan? Bakit bukas ang libing? Sino nagbukas ng libingan? Sino naggulong ng napakalaking bato na yun na nakatakip? Sino yung pumasok? Okay? Bakit kailangan kunan ng bangkay ng Panginoon? Okay? But the end ito, the resurrected Christ corrects confusion. Alright, that is verse number 3 to number 4. Matthew 24, 3 to 4. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus. That is number 4. Ay lahat. And it came to pass, as they were much what? Perplexed or confused thereabout, behold, 2 men stood by them in shining garments. At anong sabi ng dalawang angel? Okay? Sapagkat takot na takot sila. No? Why seek ye the living among the dead? Verse numbers tayo lahat. Yes, wala siya rito, siya'y nagbangon na. Okay? Inyong alahangin yung kanyang sinabi sa inyo nung kayo'y naroon pa sa Galilea. Kapatid, tandaan ko lang ito, the resurrection of Christ were not meant to confuse us. Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ay hindi upang tayo'y malito o mangbilalas lamang, kundi ito po ang kanyang pagkabuhay na muli ay may layo din naman na magbigay sa atin ng what? Comfort. Alibin tayo. Maliwanag ba? Huwag tayong malito. Tama yung ating paniniwala. Tama yung ating pagtanggap sa Kanya. Tama yung ating paniniwala, sinabuhay na muli at ang kanyang pagkabuhay na muli ay hindi spiritual, kundi yung kanyang katawan na bugbog, na sugatan, yung kanyang katawan na inilibing, yun din ang nabangon mula sa mga patay. Hindi siya espiritu na bumangon, siya katawan na bumangon at lumabas sa libingan at nahawakan pa ng kanyang mga apostol. Amen. Ano ba yun? Kasi siya, hindi ka kayang bigyan ng eternal life ng espiritong nabangon. Hindi ka kayang iligtas sa tiyak na impyerno kung siya'y nabuhay lamang spiritually. Listen to it. Siya po'y nabangon bodily. Nahawakan pa siya ng kanyang mga apostol. Listen, bayad ang ating kasalanan. Hindi na kailangan pang magpakahirap ka pa para mapuntang langit. Sapat na
ang manampalataya at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas. Maliligtas ka. Alright? So the resurrection of Christ were not meant to confuse us, but the fact were meant to comfort us. Alright? Ano ang sabi ng dalawang angel na nanandaro sa libingan? He is not here, or He is risen. Okay. Kaya madalas sabi ko, mamaya, ang Sunday sabihin mo ka, mamaya kakandahin natin, He lives within my heart. At pag inabot yun, ayaw ko makakita ng mukhang formal na naninigas. Gusto ko ng mukha na nakingiti. Amen? At talagang umaawit bukas sa timig sa Panginoon. Yung Kristong ating inaawitan ay buhay na Kristo. Amen? Nung Biyernes na ito, meron kaming swimming pool sa bahay. Maliit lang. Naghukay ako doon eh. Kaya putik-putik eh. Ano kapalit yun? Hindi, meron kami. Anong tawag to? Inflatable ba yun? Sabi ng aming kanibahay, ba't kayo maliligo? Ipatay ang Diyos. Patay si Jesus, patay ang Diyos. Sa akin lang, iba yung Jesus na iba yung amin. Sa inyo, Jesus. Sa amin, Jesus. Tataka ako, bakit yung mga professional? No? Professional pa rin, yung Jesus. Ikaw ba? Sino yung Savior mo? Jesus? Ako, Jesus eh. Ikaw. Kaya, maliwanag, iba yung Jesus. Yung iba yung kanilang Jesus. Ating Jesus. Amen? Kaya pag Jesus ka, hindi ka saved. Iba yung tinagdaw mo. Amen? Yung ating Jesus ay nabuhay na muli. Amen? At hindi siya namamatay tuwing Biyernes Santo. Minsan lang siya namatay, nabuhay siya ulit, and He is alive forevermore. Amen? Amen? At siya muling magbabalik. Katulad ng nakitang pag-akyat niya sa langit nung siya masok siya nang umakyat ng kanyang mga apostol. Okay? Kaya ngayong umaga, kung hindi ka pa nakakatiyak na sa langit ka pupunta pagka ikaw ay namatay, matitiyak mo. Tanggapin mo lang siya ngayon. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus, maliligtas ka. Tanggapin mo lang siya. Alright? Listen. Kung hirap na hirap ka magbagong buhay, sapagat puro kasamaan, kawalang yan ang ginagawa mo, magbabago ka kung talagang maliligtas ka lamang. Okay? The very reason kung bakit wala nagbabagong Katoliko, wala nagbabagong Iglesia ni Cristo, wala nagbabagong Jehovah, ay sapagat yung Kristo nila ay patay na Kristo. Taong yung ating Kristo, Diyos na nagkatawang tao, at bilang nasa katawang tao, Diyos pa rin. So, maganda. Okay? Hindi ka talaga makayang baguhin nung Kristong lagi na mamatay, taon-taon. Hindi ka talaga makayang baguhin. Hindi ka kayang baguhin Jesus. Amen? Ang nakapagbabago sa sino? Si Jesus Christ. He is not here, for He is risen. Amen. Okay. Kaya pagbutihin mo, pagkakit mo sa heaven talaga, sino tinanggap mo? Ayusin mo. Baka mahulog ka pa. Jesus. Amen? Okay, pangalawa, Papa Jesus. Hindi talaga totoo yun. Amen. Amen? Okay, wala sa rin kung bakit sino talaga mo si Papa dito? Iba, hulog kasi yung termo. Kasi, talagang magkakaiba. Tama? Amen, amen. Hindi talaga pareho. Right. Kaya may si Jesus Christ, si Papa Jesus. Amen. Hindi talaga pareho. Amen? Amen kasi ano sabihin pare-pareho mo? Hindi pare-pareho. Salamat sa Diyos, nabuhay siya muli. And He is alive forevermore. Alright? Kaya yung kanyang pagkabuhay na muli, it caused what? Number one, correction. Itinuwid yung mali. Amen?
Siya nabuhay din muli upang itama din, i-correct din yung buhay mo. Alright? Pangalawa, it corrects abandonment and corrects confusion. Alright? Nakikita mo agad, mali pala, iniwan natin siya. Mali pala, pinalikuran natin siya. Mali pala. Ha? Ngayon, siya'y nabuhay muli. Siya'y nabuhay muli. Alright? Kaya ngayon din umaga, kung meron pa sa atin, na save ka na, pinagabla Lord, pero ina-abandon mo siya, iniiwan mo siya, tinatalikod mo siya, nagbabaksad ka, ito rin yung araw para muli kang magbalik sa ating Panginoon. Yes, the resurrection of Christ correct abandonment. Ano yung pangalawa? It corrects what? Confusion. Alright? Huwag ka nang magdalawang isip pa. Amen? Huwag ka nang magdalawang isip pa. Be all out sa ating Panginoon. Alright? Sapagat siya ay buhay. Ha? Alright? Ito is the panglimang bagay. Ito is verse number 5. Ano pang idinulot ng empty tomb? Ano pang naging ibinungan ng kanyang pagkabuhay muli? Verse number 5. Tayo po lahat. And as they were what? Afraid and bowed down their faces to the earth. They said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, but is what? Risen. You see? Verse 5, and as they were afraid, ang pangatong bagay, anong idinulot ng kanyang pagkabuhay? Yes, listen, it corrects our fears. It corrects our fear. Sapagat muna, nasa nabaw, at nang sila'y natatakot. Hindi ba? Ito mo, takot sila sa nangyari. Okay? Nanggigila na sila. Anong ibubunga ng lahat ng ito? Anong mangyayari sa atin? Baka tayo hanapin, baka tayo arestuhin, at pagbitang dinakaw natin ng kanyang bangkay. Pero ang sabi na dyan, okay, He is not here, for His reason. You see? So it corrects our fear. It corrects our fear. Sapagat sa kanyang pagkabuhay ng muli, ay nagkaroon ng kasagutan yung tatlong mahalagang tanong na tanong ng maraming tao. Ano yung mga tanong? Number 1, is there really life after death? Meron nga bang life after death? Okay. Nasaan na ang mga namatay? Saan sila napunta? At pag ako'y mamamatay, saan ako pupunta? Hindi siya mapilan. Yung kanyang pagkabuhay na muli, nagbigay ito ng kasagutan. Nasaan ang mga namatay? At anong mangyayari kapag namatay ang isang tao? No, Christian, yes, tunay na namatay si Yesu Cristo bilang tao. Okay? Pero bilang Diyos, He is alive forevermore. Amen, Christian? Sabi ng iba, hindi mo matitiyak sapagat meron na pang namatay na nakapagsabi na may langit. Meron nga bang namatay na nagbalik pang muli? Yun ang tanong ng marami. Alright, anong sagot natin? Yes, meron si Yesu Cristo. Siya'y namatay at pero muli siyang nabuhay. At siya mismo ang nagpapatotoo. There is life after what? Death. Okay? Kaya ngayon umaga, kung wala ka pang katiyakan ng kalangitan, tandaan mabuti. Ang kamatayan ay hindi katapusan ng lahat sa iyo. Buhay ka pa rin. Amen? At dalawang lugar lang ang pwede mong tunguhin. Kalangitan o kapahamakan ng kaluluwa mo sa impyerno. Pero merong Kristong nabuhay na muli na magliligtas sa iyo kung tatanggapin mo lang siya sa iyong pusong tagapagligtas. Pangalawang katanungan, can all our sins really be paid for completely? Nabayaran nga ba ang ating kasalanan? Hindi na ba ako ba'y sisinginin pa rin? Ako ba'y magsusulit pa rin? Ako ba'y hahabulin pa rin? Mga kaibigan, bayad ang ating sala sapagat siya'y nabuhay na muli. Kung si Kristo hindi nabuhay na muli, wala tayong pag-asa.
ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Sabi ng Bible, if Christ, kung si Kristo hindi nabuhay na muli sa mga patay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. But thank God, nabuhay siya muli at buhay yung Kristong ating pinaglilingkod at buhay yung Kristong ating sinasampalatayan at ating tinanggap. Alright? Yes, it corrects fear. It corrects fear. Okay? Number 2. Ito yung makikita yung problema ng religion. Religion seeks a body. No? At kanila pong sinasamba, pinaglilingkuran yung mga ginawa lamang ng kamay. No? At ang religion, kailangan nila ng something visible na mahahawakan at mahasamba. No? And religion also doubt God's word. Amen? And religion also what? Uncertain. Wala silang katiyakan. No? Pero tayo bilang Baptist, yung lesson kanina, tatandaan nyo lagi, ang Baptist ay hindi religion. Ang Baptist ay uri ng pananampalataya at ng pamumuhay according to the Word of God. Alright? Kaya nga, ganyan po din, no? Okay, nang nabuhay na muli ang ating Panginoon, ikinurik na lahat yung mali. Ikinurik na lahat yung kanilang mga pagdududa. No? Okay, balik-balikin niyo po yung verse number 7, no? To number 8, pakalakas nga, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men. Ito yung sinalita ng ating Panginoon. And be crucified. And what? At sa ikatlong araw, magbabangon siya. Notice number 8, ay po lahat. And they what? They remember this what? Kita mo? Sa kanyang muling pagkabuhay, kanyang pinatotohanan na lahat ng sinabi sa Bible ay pawang totoo. Amen? Naalala nilang lahat ang sinabi ng Panginoon. Okay? Kaya nga, the end to okay? The reason Christ corrects abandonment, ano yung pangalawa? Corrects what? Confusion. Huwag ka nang malito, huwag ka nang magdalawang isip pa. And it also corrects our fear. Okay, wala tayong dapat katakutan, no? Okay, sa bawat nabuhay na muli yung Kristo, buhay ang ating Savior. Buhay ang ating Panginoon. Amen? Buhay yung ating sinasamba. Buhay yung ating pinaglilingkuran. At ikalawang bagay, na dinulot, ibinunga, no? Ng entitong ng Kristong muling na buhay, okay, it caused salvation and conversion. It caused salvation and conversion. Idinagdag ko yung salvation. Okay? Sapagat totoo yung salita na saved but not converted. Yung conversion, ito yung ligtas na nabago. Are you with me? Yung conversion, iba sa salvation. Okay? Are you with me? Maraming saved, pero hindi converted. Are you with me? Are you with me? Amen? Ang ibig ng Diyos, yung saved, ma-convert. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Okay? But the reason Christ, no? Kung talagang titimbagin mo lahat, pag-iisipin mo mabuti yung katotohanan sinabi ng Bible patungkol sa kanyang pagkabuhay mo, it costs hindi lang salvation, kundi what? Conversion. Okay, conversion. Yes, una, it costs salvation. Salvation based upon the Word of God. Salvation based upon the Word of God. Alright? Kaya nga sabi ko, sino mang tao sabi,
na siya ligtas, pero hindi nga alam bakit siya ligtas, hindi talaga ligtas. Ang tunay kong kaligtasan ay base, produkto ng salita ng Diyos. Okay? Now, notice verse number 44 to 47. Tingnan po. 44 to 47. At makikita niyo lahat, no? Na yung mga sinasabi ng Panginoon sa Kristo ay galing sa Bible. Okay? Galing sa Old Testament. Notice verse number 44 to number 47. Diyan kayo? Sabay-sabay. And he said unto them, now, ito'y sinalita niya, no? Nung siya nagpakitang buhay sa kanyang mga alagad. Ito sabi ng Panginoon, na habang sila po'y nangigilas, hindi makapaniwala na buhay siya. Sabi ng Lord, verse 44 tayo lahat. And he said unto them, these are what? Takas po sa likod, these are what? These are the words which I spake unto you while I was yet with you. Ito ang aking mga salitang sinabi sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moses at ng mga propeta at ng Psalms. Okay? Concerning me. 45, pakalakas. Then open he their what? Understanding. Kita mo? Maliban na buksan ng Panginoon ng pagkaunawa, hindi mo mauunawa ang lahat. At thank God, ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng pangunawa ng tao. Then opened he their understanding, that they may what? Pakalakas. That they may what? Understand what? Kita mo? Sa maraming tao ang Bible, kalokohan ka mga, bakit hindi kasi na maunawa? Pero magpasalamat ka kung ngayon naunawaan mo. Alright? Verse 46, tayo po lahat. And said unto them, thus it is written, and thus it behold Christ to suffer and to rise from the dead the third day. 47, tayo lahat. Tayo po lahat. And the what? And that repentance and remission of sin should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi, pagpapatawad ng mga kasalanan at sa lahat ng mga bansa mabuhat sa Jerusalem. 48, pakalakas, and ye are what? Ito mo, ako, ikaw, tayong lahat. Nakikinig ba kayo? Tayong lahat. And ye are what? Witnesses of these things. You see? Kaya nga, yes, Christian, it costs salvation based upon the Word of God. Amen, Christian? Amen? Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, kung talagang iisipin, uunawain, tatanggapin ng isang tao lahat ng kapal, ito po'y nagdudulot ng katiyakan ng pagtungo ng kalangitan. Alright? Sapagkat, nakikinig ba kayo? Sapagkat ang mismong magliligtas tao is Christ Himself. Paliwanag ba? Si Kristo mismo ang magliligtas sa iyo. Hindi ako, hindi itong baptist. Wala siyang ibang gagamitin isusugo para bigyan ka ng buhay na walang hanggan at katiyakan ng kanya. Mismong siya ang darating sa buhay mo at magliligtas sa iyo. Alright? It costs salvation. And then what? Conversion. Siya rin ang magbabago sa iyo. Kapag tama ang kaligtasan, may conversion. Nakikinig ka sa akin? Kapag tama ang kaligtasan, pero conversion, may pagbabagong mangyayari. Hindi pwedeng hindi ka magbabago. Sapagat makapangyarihan ng Diyos na darating sa buhay mo. Amen ba siya? Ulitin ko rin, imposible
posibleng tinanggap mo siya, walang mangyayari sa'yo. Sapagkat yung tatanggap mo, siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Amen, isa? Amen? Namatay. Amen? Pero pagkalipas ng 3 araw, nagbangon mula sa mga patay. Hindi ka ba magbabago kung gano'n ka? Kung talagang siya tinanggap mo? Amen, isa? Amen? Yes, sabi ko, kapag ang bakla magbabago kapag totoong maliligtas. Ang totoong ba magbabago kapag totoong maliligtas. Ang adik totoong magbabago kapag totoong maliligtas. Ang lasinggero totoong magbabago kapag si totoong maliligtas. Amen? Ang barumbato, masamang anak, totoong magbabago kapag totoong maliligtas. Sabagat nabuhay na muli ang ating Panginoon sa Kristo. Alright? It corrects abandonment. Amen? It corrects lives, character, wrongdoing, wrongdoing. Sabagat nabuhay siya muli at siya'y buhay magpahanggang sa ngayon. Alright? Okay. Ikatlong bagay, it costs courage. Courage. Yung Kristong muling nabuhay. No? Okay? Kapag tunay mo siyang ikinonsider, inunawa, isinumbuti, at tinanggap yung katotohanan, it also costs what? Pagkalakas, courage. Okay? Tatang, boldness, para manindigan para kay Kristo. Amen? Alam niyo yung mga alagad sa Book of Acts, dinadapit, ikinukulong, sinasaktan, tama? Tama ba? O na, ngayon, pag ginasumbuti, kapatid, no? Nakita mo, alright, pinagbabawalan sila ng gobyerno, ng mga Pariseyo. Pinagbabawalan sila. Isang bagay ang ipinagbabawal sa kanila na hindi gustong mapakinggan ng gobyerno. Ano yun? Nabuhay na muli si Kristo. Hindi ba? Yun ang tutulog na kaguluhan. Okay? Kabilang, yung Kristo, yung Jesus na yung pinako, nabuhay na muli! In Acts chapter 4, hanggang chapter 5, yun ang nagbabawal. But the Bible says, lalo sila naging matapang. Hindi sila bigilan. At sabi nga ni Peter, matuwid ba na sundin namin kayo at labagin namin ang aming Diyos? No. We ought to obey God rather than man. Hindi sila napigilan. Bakit? Sapagkat alam nila, yung Kristo ang kanilang ipinangalan ay buhay na Kristo. Amen? So the end of goes what? Courage. Tatang. Tingin po, Acts chapter 4. Acts chapter 4. Verse number 2. Verse 1 and 2. Acts chapter 4, 1 and 2. Andiyan po tayo na. And as they spake unto the people, the priests and the captains of the temple and the Sadducees came upon them, being grieved that they taught the people and preached through Jesus what? The resurrection from the dead. And they what? Laid hands on them. Kita mo? Okay. Idinakip sila. Hinuli sila sapagkat ipinangangaral nila yung resurrection. Paliwanag ba sa inyo, Ben? Pinagbabawalan silang i-preach na mayroong pagkabuhay ng muli. Okay? Pero napigilan ba sila? No. Hindi sila napigilan. Notice verse number 31. Tayo na po lahat? Oh. Number 31, tayo na po lahat? And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with what? Ito mo, lalo pa sila naging matapang. Now, ano ang dulot ng boldness sa kanila? Ng courage? Si Kristo yung muling nabuhay. Kaya ano yung maga? Anong ikinatatakot mo? Ha? Okay? Ano yung mga bagay na ipinag-aalala mo pala? Pinag-aalala mo pa? Ha?
sumasakit sa iyo, bakit hindi ka makapagpatuloy? Kaibigan, pakaisipin mo lagi, buhay si Kristo ating sinasabat pindihan ko. Okay? And lastly, confidence. Confidence, tiwala, no? In serving God and preaching His word. Yung kanyang muling pagkabuhay, okay? Yung empty tomb, yung risen Christ, yung Kristo na buhay na muli, no? It caused confidence sa ating paglilingkuran at sa ating pangangaral ng kanyang mga salita. Ito po 1 Corinthians 15 and number 14. 1 Corinthians 15 and number 14. Alright, nandiyan kayo? Okay, ready? Basa. And if Christ be not risen, then is our preaching vain. And your faith is also what? Vain. Kita mo? Kung si Kristo, bakit kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ang aming pangangaral. Kita mo? Kung si Kristo hindi nabuhay, yung preaching ito ngayon, walang kwenta. Ang ginigay, walang halaga. Okay? At yung faith mo sa Kanya, wala rin kabuluhan ng iyong pananampalataya kung siya hindi nabuhay na muli. Alam niyo ba yun? And verse 15, and yet, we are found false witness of God. Sapagat aming pinatuntuhanan na siya'y muling nabuhay, whom He raised not up if so be the dead rise not. Or if the dead rise not, then is not Christ raised. Okay? You see? But, verse number 20, tayo lahat. But now, paglakas, is Christ risen from the dead and become what? The first fruits of them that slept. You see? Christian, ang kanyang muling pagkabuhay, itinudulog na what? Confidence. Tiwala, pag-asa. Okay? Na lahat ng ating ginagawa ay hindi walang halaga. In verse 58, tayo po lahat. Okay? Yung verse 58 ay nakakonekta po ito sa pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat siya nabuhay ng muli at siya buhay ngayon, and He is alive forevermore. Now, verse 58, tayo po lahat. Therefore what? Therefore, my beloved brethren, Catholic, Bible, Baptist Church, be ye steadfast. Ano pa? Unmovable. Ano pa? Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is what? It is not in vain in the Lord. Yes, hindi walang kabuluhan sapagat buhay ang ating Kristong pinaglilingkuran, buhay ang ating Kristong sinasamba, at buhay ang Kristong ating pinaghahandugan. Yes, siya'y buhay. Magpahangin mo sa Lord. Alright? Kaya nga, makapagpapatuloy tayo. Amen? Kung talagang ligtas ka, magbabago ka. Kung hindi ka baligtas, wala ka makakaya ka na kalimitan, maliligtas ka ngayon. Amen? May takot ka, nagdadalawang isip ka ba? No? Okay? Nalulupay-pay ka pa? Nalalamig ka pa? Okay, walang dahilan. Para hindi ka bumalik sa Panginoon ngayon, sa pagbuhay ng ating Kristo. Tayo lahat ito ngayon. Dahil ng Diyos, akin pong ipinaabot sa iyong mga anak ang katotohanan na ito. Na ang iyong libing